Hello, good morning. Welcome to my channel. Welcome to my vlog mga guys. Ngayon naman pag-uusapan natin kung paano ako nag-interview sa US Embassy. So, ayun guys, kailangan kong nag-schedule ako ng schedule sa US Embassy. Sobrang aga ng schedule ko. 6 in the morning. So, kailangan ko mag-check-in sa hotel malapit sa US Embassy kasi bawal ang late, dapat maaga ka. So yun guys, yung experience namin, nag-book ako ng hotel kasama yung anak ko kasi ayoko na matulog sa hotel na mag-isa. So yun, ayun, dun kami sa, kalimutan ko na yung hotel, basta malapit lang siya, walking distance lang siya sa sa US Embassy. So yun guys, 5 pa lang, we're getting ready na kasi 6 yung schedule, kaya kailangan pumila ka na dun. So pagdating ko dun 5, Diyos ko, ang haba na ng pila guys, grabe. Kaya dapat pag maaga ka rin, kasi kung maaga ka, mas may maaga pa sa'yo. So yun guys, pagka 6 talaga, kasi 6:30 pala yung schedule ko. Yun, 6 pa lang, pinapila na kami. Dire-diretso guys sa entrance, ganun. Yung 6, pinapasok na agad. Tapos, pinapila na naman yung 7, yung 8, ganun. Yung pinapila na rin sila. So, depende na sa schedule. So, yun, nauna kami kasi una kaming schedule. Sobrang kaba ko guys. Grabe, sobrang kaba ko. Kasi, yun nga, ini-expect ko kasi dapat, complete papers ka. Kaso isa talagang papers yung wala ako, yung police clearance ko sa Saudi. Guys, na pinaggastusan ko pero hindi naman ko binigyang halaga ng aking brother-in-law. Pero it's okay, praise God, kasi ang sinabi ko lang talaga na magiging totoo ko lang sa konsul. Kasi kung ano yung sinagot sa akin ng brother-in-law ko sa pagkukuha ko ng aking police clearance sa Saudi, yun lang din ang sinabi ko sa konsul. So, well, anyway, 5 years naman ako na hindi nakapunta doon. Ay, 5 years nang nakalipas na 2018 kasi akong umuwi galing sa Saudi. Kaya, ayun, 19, 20, 21, 22, 23. Tama, 5 years na. So, yan guys. Una, dadaan ka muna sa screening. Anuhin ka muna yung mga mga papers na mga dala mo. Yung mga original copies. Nasa upuan ka pa lang nakapila. Pinapahanda na nila yung mga papers na mga original. Yung mga yung mga pinasa mo sa sa NBC, yun yung ihanda mo para i-check nila yung yung mga papers na yun. Kailangan mo yung mga original na kopya. So nung nasa screening pa lang ako, kasi yun nga yung police clearance, pinaupo pa ako kasi hinanapan ako ng police clearance. Tapos I-864 ay 1099 ng sponsor ko, yung affidavit of support, yung hindi pala hinanap sa akin yung medical ko kasi wala akong dala. Yung sabi ko, tinanong ako kung kailan yung medical ko, tapos yung result kailan. Ayun, sabi ko tapos na po nung 16 pa yun. So 6 pa kami nag-result. So yun, sila na magpapasa dun sa tanong naman sila kung kailan yung interview mo, kaya yun yung sila na yung magpapasa sa sa US Embassy. Siguro wala pa sa yung result ko, kaya pinaupo pa ako guys. Kinakabahan ako
Diyos ko, ano ba yan? Tapos, yun yung hinanap. Nung, sa screening pa lang, hinanap na sa akin yung affidavit of support. Dapat guys, yung original copy talaga ng affidavit of support. Tapos yung mga 1099, yung 1040, ng mga ganun, mga papers nila na binabayaran nila sa tax. Yun yung yun yung dadalhin mo doon, pinaka-importante yun guys. Tapos yung mga papers mo na original, marriage, birth, kung byuda kasi ako, yung original copy ng death certificate ng asawa ko, yung mga PSA, tapos yung marriage contract namin din ng asawa ko. Ngayon, ayun, dala ko din yun. Tapos yung birth mo dapat nakaano na, kung malabo mo na, ipabago mo na. So, yun lang guys, pinaupo pa ako dun siguro mga 2 hours akong nag-antay pa guys, bago ako tinawag ulit. Tinapos pa yung sobrang daming interviewin bago pa kami tinawag. Hindi lang naman ako nag-isa, marami din kami na nag-antay. So yun, sobrang kaba ko na. Ang ginawa ko, nagpipray na lang ako, Lord, thy will be done po, Lord, thy will be done. Pero nagpipray ko naman na kayo na po bahala. Kasi alam ko naman na wala akong doon wala akong police clearance talaga, pero kailangan talaga may dala ka pag nakapunta ka ng ibang bansa. So yun guys, nung nandun na ako sa consul, ako na tinawag. Ako, so kinakabahan ako talaga. Pero nagpipray pa rin ako, nagpipray pa rin sa isip at puso ko talaga yung prayer talaga. Sa akin, nag-interview sa akin yung parang siya, Chinese na basta parang in-check siya sa babae na mabait naman siya. Tapos yung tinanong niya ako kung may nakapunta ba ako sa ibang bansa. Kung sabi ko, oo, saang bansa? Saudi Arabia. Sabi ko, may dala ka bang police clearance? Sabi ko sa kanya, ma'am, hindi na po ako bigyan ng police clearance. Nag-request po ako pero ayaw na po akong bigyan. Kasi yun naman yung sagot sa akin ng brother-in-law ko. Pero I don't know kung kumuha siya o hindi. Basta yun ang sinabi ko. Yun lang din ang sinagot ko kung ano yung sinabi niya sa akin. So yun guys. Tapos yung nagtanong siya sa akin kung may affidavit of support ako. Kaya yun binigay ko sa kanya. May 1040 ba kayo? 1099 ba yun? O 1040 na papel. Yung galing sa tax. Yun guys, binigay ko din yung original. So yun. So, umalis pa siya guys. Umalis pa siya. Bumalik na. Pagbalik niya, nag-ano siya sa akin ng NBI. Tinanong niya ako kung may NBI akong dala. Sabi ko po, meron po. Ayun, pinakita ko sa kanya yung NBI. Sabi niya, pagbalik niya, sabi niya sa akin, one thing, documents na hingin ko sa'yo. Yung NBI clearance ng apelyido ko nung biyuda pa ako. Yun. Kaya yun, anong tawag doon? Yung binigyan ako ng anong tawag doon? May tawag doon yung may tawag doon sa pag may hinihingi pa sila na 21G ganun. Kaya yun, pinadala sa akin yung passport ko. Sabi niya sa akin, pag makakuha ka na ng NBI, pilapan mo to,
Yung binigay niya sa akin ng 2-1G papers. Tapos yun guys, hindi ko alam kung paano gagawin ko. So pumunta kami sa NBI, kumuha ko ng, dumaan na kami kasi naglakad lang kami kasi malapit lang naman yun. Tapos yun guys, nagano ako, anong tawag nito? Nagpa-xerox ako, tapos umuwi pa ako. Pinabalik pa pala ako ng NBI. Kasi 1 week pa yung binigay sa akin. 2 weeks ba yun? Bago ko naipadala yung NBI ko. Kasama ng passport, tsaka yung 221G na na papers. Tapos nag-YouTube pa ako guys kung paano i-submit yung 221G. Yun pala yung paper, pipill upan mo yun kung ano yung sinubmit mo. Isulat mo rin doon sa papers na isasubmit mo. For example, sasubmit mo yung NBI, tapos yung passport mo, tapos yung 221G paper, yun yung sinubmit mo. Kaya yun yung ano mo, yung isusulat mo doon kung ano ang sinubmit mo. Tapos one thing guys, yung magpapadala ka, pag sa MOA daw libre, yun yung sabi nila libre. Tapos doon sa Robinson sa Malati ay bayad guys, 400 plus yung hiningi sa akin. So yun lang guys yung nangyari dun sa interview ko. Prayer lang talaga ang kasama natin, kasi kahit nakulang yung mga documents natin, si Lord pag gumawa ng paraan, pag para sa'yo talaga. So thank you for watching guys, and follow for more.